Isang mapagpalang araw mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. Another day, another pag-asa para sa ating lahat. For today's video ay samahan niyo po ako para sa isang masarap na hapunan. Samahan niyo po ako mag-prepare ng ating lulutuin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe to my YouTube channel, please subscribe Rocky Fera para updated po kayo para sa mga ganap para sa ating mga lulutuin. Tara, samahan niyo ako para sa panibago nating i-prepare na masarap na hapunan. Sa ngayon ay nag-prepare na po tayo ng ating mga sangkap o mga rekado na ating mga gagamitin para sa ating adobong baboy with saging na saba. Nandyan po ang luya, bawang, sibuyas, kamatis, siling haba at ang saging na saba. At nag-prepare na rin po tayo ng hinugasan na rin po natin yung ating baboy. Pinili po nating part ay ang pork chop. Ayan, hindi po natin pinili yung liempo. Pork chop po tayo para sa mga bata. Ayan, nahugasan na po natin yan lahat ng mga kakailanganin natin para mag-ready na po tayo sa ating at mag-start na tayo sa ating lulutuin. Ayan, nagpainit na po ako ng kawali at nilagay ko na rin po ang mantika. Ayan, pakuluin muna po natin, medyo mainit-init at ilagay na po natin ang ating luya. Ayan, sangkutsahin po muna natin siya ng mabuti. Kailangan po mag-golden brown po siya para manuot yung aroma, yung lasa sa ating lulutuin. Ayan, nilagay ko na rin po yung sibuyas. Ayan, gisa-gisahin lang po muna natin. Sangkutsahin natin. Ayan, i-golden brown natin at papalo up na po natin yan ang susunod na nasangkap ang ating bawang. Ayan, ilalagay na rin po natin ang ating bawang. Halo-haluin lang po muna natin siya hanggang mag-golden brown po ang lahat ng ating mga sangkap. Ang luya, sibuyas, bawang. Ayan, halo-haluin nyo lang po. Samahan nyo po ng pagmamahal. Siyempre, ang mabisang sangkap sa pagluluto, siyempre, sinasamahan ng pagmamahal. At ipalo up na po natin yan ng kamatis. Lagyan na po natin ng kamatis at halo-haluin po muna natin. Sangkutsahin din po natin yan para mag-golden brown, para manuot yung lasa. Naalala ko pa nga pala ang sinabi sa akin ng mga matatanda, huwag kang mag-aasawa kung hindi ka marunong magluto dahil ikaw ang magiging padre de pamilya at haligi ng isang tahanan. Kaya lagi po tayong makinig sa mga nakakatanda sa atin dahil marami po tayong matututunan sa kanila. Sa ngayon ay nilagay ko na ang ating susunod na sangkap, yung baboy. Ayan, nahugasan ko na rin po yan at sangkotsahin lang po muna natin para medyo manuot yung lasa ng ating mga nilagay na ingredients. Sa pagkakataon na yun, nilagyan ko na rin po siya ng pamintang durog. Ayan. Susundan na rin po natin yan ng suka. Ayan, ilalagay na po natin yung suka para malapit na po tayo magpakulo. Ayan, para lumambot po yung ating baboy. Ayan, nilagyan ko na rin po ng tubig. Ayan, pakuluin na po muna natin siya at takpan. Habang pinapakulo natin yan, ayan, bisitahin muna po natin ang aking nilagay na Christmas light dito sa aming gilid sa terrace at bisitahin na rin po natin ang ating mga anak kung okay ba sila. At tinulungan ko na rin po ang aking partner na mag-ayos ng aming pinag-grocery kanina para maayos na po, ma-organize na po lahat yan. Pagkatapos nating mag-organize ng mga grocery, ay check-in naman po natin ang ating niluluto. Pagkatapos po ng isang oras at mahigit nating pakuluan ang ating baboy, medyo malambot-lambot na po yan. Halo-haluin lang po muna natin. Ayan, para manuot talaga yung katas ng mga ingredients natin sa baboy. Ayan, medyo malambot-lambot na yung ating baboy. Ayan, halo-haluin lang po natin. Sa mga hindi pa marunong magluto dyan guys, sundan nyo lang po yung mga ating mga niluluto. Kaya ipalo nyo lang po ang aking YouTube channel, Rocky Fera. Ayan, para updated kayo sa ating mga lutuin. Ayan, papalo up na po natin yan ng Knorr pork cubes. Ayan, Knorr pork cubes, baka naman. Ayan, na ganyan. Durugin lang po muna natin siya para maihalo natin sa ating sabaw para manuot yung lasa.
Halu-haluin lang po muna natin with love, and then mamaya-maya po ay ipapalo up na po natin yan. Ang susunod nating ingredients ay yan ang dahon ng laurel. Ayan, nakikita nyo po. Ilagay na po natin. Kahit mga 2 piraso, okay na po yan. Medyo malasa na po yan. At susundan na rin po natin ang syempre yung pampapogi. Yan, yung patis. Lagyan po natin yan. Masarap po kasi nilalagyan ng patis ang ating mga lutuin. Mas malinamnam po, mas kumakapit yung lasa niya. And then ito pa ang isang pampapogi, ang oyster sauce. Ayan, lagyan po natin. Isang sachet, ibuhos na po natin lahat yan. Ayan, okay na po yung isang sachet. Tamang-tama lang po yan sa ating niluluto. Hintayin lang po muna nating kumapit ang lahat ng mga ingredients na ating inilagay para manuot sa baboy yung lahat ng ingredients na ating nilagay at kumapit at para malinamnam po talaga siya. Ayan, halu-haluin lang po muna natin, bahagyang-bahagya lang. Ayan, sangkutsahin lang muna natin. Sisiguraduhin po nating tamang-tama lang po yung pagkakalambot ng baboy at yung pagkakatimpla ng ating mga ingredients dahil may mga kakain pong mga bata. Hindi po natin kailangang matigas pa yung baboy dahil hindi naman po nila agad matutunaw sa kanilang mga bituka yan. Kaya palambutin po natin ng palambutin para manuot lahat ng nilagay natin at masarap ang kinalabasan. Ipapalo up na po natin yan ng saging na saba, ang ating pinakahuling panahog. Ayan, lalagyan na po natin. Palambutin lang po natin siya ng bahagyang bahagya dahil malambot na po yung saging na saba. Konting gisa-gisa lang yan o halo-halo at mamaya-maya itatakpan na muna natin yan. Mga ilang minuto lang yan guys, yung saging na saba dahil ang saging na saba po ay nagbibigay ng tamis sa ating mga niluluto. Masarap po yan, malasang malasa yan yung saging na saba. At kung meron naman po kayong mga patatas, pwede nyo naman po lagyan ng patatas yan. So ngayon itatakpan muna po natin siya at hintayin natin lumambot pa ng konti yung ating saging na saba. I-open na po natin. Okay na po yan. Nakikita nyo naman medyo kumukulo-kulo na siya. Halu-haluin lang po natin siya ng bahagyang bahagya para hindi masyadong madurog yung ating saging na saba dahil ayaw po natin ma-overcook yung saging na saba. Kasi hindi nga po nakakaganang kumain pag ganun. Kailangan fresh pa rin yung ating mga gulay, yung mga nilalagay na sangkap. At sa ngayon ay ilalagyan na po natin siya ng susunod nating na ingredients, ang toyo. Yan po ang isa pang nakakapagpasarap dyan. Yan, para po medyo lumapot-lapot yung ating sabaw. Lagyan na po natin at pakuluan nyo lang po ng tuloy-tuloy at lagay na po natin yung siling haba para medyo may kick ng konti. Ayan. Pero hindi ko po dudurugin yan kasi nga po mayroon nga po mga batang kakain. Ayaw nila na maanghang. Ang susunod po natin ay medyo lagyan po natin siya ng kaunting-kaunti lang naman na asin. Ayan po, para medyo... At nilagyan ko na rin po siya ng asukal na kaunti para magbalansi po talaga yung asukal na pula. Para magbalansi po yung kanyang lasa, yung tamis at yung alat ng ating niluluto. Ayan, mapapansin nyo, halu-haluin nyo lang po yan. Medyo natutuyo na po ng paunti-unti yung ating sabaw ng adobo. Ayan po yung mas masarap dyan, mas malasa, yung medyo malapot-lapot yung sabaw niya. Gawin nyo po ito sa inyong mga tahanan ng adobong baboy na may saging na saba para kahit papano po ay wala pong matitirang kanin sa inyong mga rice cooker. Para taob na naman yung kaldero para hindi kayo napapanisan ng kanin. Kailangan po lagi nyo pong sasarapan yung mga lutuin nyo para walang natitirang mga kanin, di ba? Kasi yung kadalasan na problema natin yung napapanisan ka na naman ng kanin o may tira na naman kanin. Pero mas masarap talaga dyan, and the best dyan, yung adobo natin na pinatuyuan ay kaning lamig. Ayan. Sa pagkakataon na to, ililipat na po natin sa isang lalagyan. Ayan, nakikita nyo naman. Oh, ang sarap, diba? Okay na po yan. Tamang-tama na po yung timpla at saka yung pagkakalambot ng ating karne, yung baboy.
At malapot-lapot na rin po yung ating yung sarsa niyan, yung sabaw. Ang sarap niyan. Pero kung gusto niyo lagyan ng itlog na nilaga, pwede naman po. Nakikita niyo naman, okay na po yan. Goods na yan. Tamang-tamang lambot na rin yung saging na saba. Ayan, sarap po talaga niyan. Habang ini-edit ko tong video na to, medyo naglalaway-laway pa po ako. Goods na po yan para sa ating masarap na hapunan. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my YouTube channel, Rocky Fera. Ayan, maraming salamat po sa mga baguhang nanonood dito sa ating channel. Paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel, Rocky Fera. And then, charan! Nakita nyo naman, ito na po ang ating finally, natapos na rin po ang ating pagluluto. Ang adobong baboy with saging na saba. Nakita nyo naman. And that's all lang muna po for today's video. Maraming salamat sa pagtanaw. Amping!